Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. Ang atin pong episode today, akmang-akma dahil bukas ay May 1, Labor Day. So ito po ay inihahandog namin para sa mga manggagawa at mga job seekers. Magdaraos po ng malawakang job fair ang Department of Labor and Employment o DOLE. Bukas po yan, kasabay ng pagdiriwang natin ng Labor Day. Ano-ano nga ba ang mga in-demand na trabaho ngayon? Aalamin po natin yan mamaya kasama mismo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Syempre, iti-take advantage na rin po natin ng pagkakataong ito para saluduhan yung ating mga uring manggagawa na tapat na nagtatrabaho, gumaganap ng kanilang tungkulin na walang nilalamangan at ginagawa yung kanilang hanap buhay ng bukal sa kanilang kalooban, na buong-buo yung kanilang puso at isipan. Di ba yun yung mga nakakabilib no? Na mga manggagawa na kahit na gaano kahirap ang trabaho, nagtatrabaho ng tapat para may maiuwing sapat para sa kanilang pamilya. Yan ang nakakabilib. Lalo na ngayon napakainit sa labas. Warning po ng Pag-asa by May, bukas May na no? Pero first half daw ng buwan ng Mayo, magdidire-diretso yung napakainit na panahon. Ibig sabihin maglalaro po yung ating temperature ng 42 to 52 degrees o yung tinatawag natin na danger category. So mataas-taas po yung possibility of heat stroke. Kaya ingat-ingat mga kapatid. Kaya doble po talaga ang respeto namin para doon sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa ilalim ng napakainit na sikat ng araw, kagaya po ng ating mga construction workers, yung ating mga security guard, yung ating mga vendors. Diyos ko, kanina nga pagpasok natin dito sa TV5, tinitingnan natin yung ating mga security personnel. Napakasisipag, na kahit napakainit sa labas, talaga namang nandun pa rin sila sa kanilang pwesto. So sinasaluduhan po natin yung mga yan, pati yung ating mga medic nandun sa labas. Tinitingnan yung mga bawat pumapasok na personnel. Pero mga kapatid, paalaala po natin alam po natin, nire-respeto natin yung pagiging tapat po ninyo sa trabaho, pero huwag kakalimutan ng kalusugan. Lalo na po ngayon na merong babala na malaki ang chances of heat stroke. So kapag iba po yung nararamdaman, punta po agad kayo sa mga malalamig na lugar and don't forget to hydrate dahil hindi po biro yan. Di ba nga kamakailan yung sa Iba Zambales, umabot ng 53 yung heat index. Abay, extreme danger po yan kapag po 52 and beyond na yung ating temperature. So ingat-ingat mga kapatid Pero bukod po sa Department of Labor and Employment, susubukan din po nating makausap si Secretary Hans Leo Kakdak sa ating Pinoy segment. Siya po kung matatandaan ninyo, matapos pong sumakabilang buhay ni dating Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, siya po yung tumayo na officer in charge. Pero kamakailan lamang po, naglabas na po talaga ng papel ang Malacanang na opisyal na itinatalaga na si Secretary Hans Leo Kakdak bilang hepe ng Department of Migrant Workers, which personally I think well-deserved naman. Napakatagal nang nanilbihan ni Secretary Hans Kakdak sa larangan na yan no? So maya-maya po subukan po natin siyang makausap. But of course mga kapatid, hinihikayat po namin kayo, inaanyayahan po namin kayo na makilahok sa ating talakayan ngayon pong hapon sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang atin pong question of the day, ano ba ang trabaho na hinahanap mo Lalong-lalo na para dun sa ating mga job seekers, or kahit hindi yung mga job seekers, kahit na yung mga manggagawa ngayon, pwedeng-pwede nyo pong i-share sa amin ang inyong mga pangarap o yung mga ambisyon na hanap buhay, yung kumbaga mulat-mula pa, yun na talaga yung pinapangarap mo. Okay lang yan, no? Wala namang edad ang pangarap. So okay lang yan to strive hard para makuha kung ano ba talaga yung pinapangarap natin na trabaho. So i-share nyo po yan sa amin mga kapatid So para po makapag-share kayo o di po kaya naman may gusto lamang kayong batiin o mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag mga kapatid sa ating tanungan hotlines sa 86315788 o di po kaya ay sa 863166
7-4. But for now, mga kapatid, ha? Sabi ko nga sa inyo, mamaya susubukan po natin nakausapin si Secretary Hans Leo Kakdak para naman makakuha tayo ng kanyang mga plano tungkol nga po dyan sa Department of Migrant Workers. But for now, naku, simulan po muna natin ang ating talakayan dun sa ating gagawing pagdiriwang bukas na Labor Day. Nako, I'm sure marami na naman ang happy dahil holiday tomorrow, mga walang pasok. So happy na naman po ang marami sa ating mga manggagawa. Enjoy natin yan kasi araw natin yan. Although hanggang ngayon pala walang pasok yung mga estudyante dahil sa sobrang init ng panahon. Sinuspend yung public school na face-to-face classes. Butin lang may hybrid kasi napakainit talaga sa labas. Napakahirap talagang magstay doon sa labas. Pero mga kapatid, at this point, makakausap na po natin via StreamYard si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary, magandang hapon po sa inyo. Sec, nakamute po. Baka kailangan lamang pong i-unmute. Yan, para marinig po namin kayo. Ayan, yan po si Labor Secretary Benny Laguesma para po makakuha tayo ng detalye tungkol po. Sec! Secretary? Hello. Yes, naka-unmute na ako kanina. Ayan! Nako, magandang hapon po sa inyo. Sir, una po sa lahat, bukas po Labor Day. So, saan po ba nakasentro yung gagawin nating pagdiriwang ng Labor Day tomorrow? Ano po yung ating theme o yung ating tema? Una muna, magandang hapon sa iyo, Maricel, at magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik sa inyong programa. At mukhang ikaw ay mahusay na kahalili ni Cheryl sa programang ito. Ang atin pong tema ay yung sa bagong Pilipinas, ang manggagawang Pilipino po ay kabalikat kasama sa pag-asenso. Yun po yung tema ng pagdiriwang. At lahat po naman ng areas ay kinoconsider natin na sentro. Subalit yung meron pong isang activity sa umaga na pangungunahan po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang po. Oh, yes. Na kung saan meron pong mga kaganapan na ikangay magtatampok po doon sa layunin at mga ginagawa po ng ating pamahalaan para po sa mga manggagawa. I heard, sir, meron daw kayong bibigyan ng award sa Malacanang tomorrow. Tama po ba? Meron yatang 3 na mga manggagawa at 3 grupo. Am I right? Maricel, yun po yung unang bahagi ng programa kung saan ay bibigyan ng pagkilala yung tinatawag natin na the Outstanding Workers of the Republic. Ito po ay isang proyekto na ang mga ikangay bahagi ay ang Rotary Club of Manila, ang People Management Association of the Philippines at ang Department of Labor and Employment po. Ito po yung unang bahagi ng programa bago po yung main event na kung saan ay pangungunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito po ay isang taunan na pagkilala dun sa tinatawag po natin nga na mga Pilipinong manggagawa na may natatangi at kusang galing, sapagkat ang kinikilala rito o ang pinaparangalan na Maricel ay yung kanilang mga innovation na nakatulong at nakakatulong sa kanilang kumpanya sa maraming kaparaanan. Okay. Sir, paano nyo napili? Bukod pa po yung 3 individuals, yung 3 workers dun sa 3 groups. Tama po ba? So, bali 6 lahat. Paano nyo po napili? Yes, Maricel. Merong 3 individual winners at meron 3 dun sa team category. No? Ito po ay dumaan sa rigorous na screening po ng technical working group ng People Management Association of the Philippines. Sila po ay ang unang bahagi po nun ay nanonominate sila at nagsasubmit po ng kaukulang dokumento at yun po ay ipoproseso. At ang susunod po doon ay on-site visit sa kumpanya upang personal na kapayanamin ang ating po interviewin ang mga nominated na mga manggagawa upang i-validate kung tama o yung nga yung masusuportahan ng aktual na pagtitingin ay yung mga nakasulat
dun sa documentary evidence na isinabmit nila bago po nangyari yung tinatawag na on-site validation visit. Wow! Ang busisi pala ng pagpili dito sa mga awardees, Secretary. Pero kung pag-award sa kanila tomorrow, ano po yung matatanggap nila, kumbaga, na incentives? Aside dun sa... Una muna, meron yung usual na trophy, yung po yung trademark na trophy para po sa Outstanding Workers of the Republic. At tatatanggap din po sila ng cash award. Ang aking ang nasabi po sa akin ay mukhang dinagdagan yung dating 100,000 at ginawa pong 120,000. Ay, bongga. Maricel, hindi ko lang nakita yung cheque. Baka 100 lang, hindi po ako mag-aabono at hindi tayo mag-aabono dalawa. Dahil in-announce natin dito na yung cash price nila ay 120,000. Okay. Ay, pero sure naman ako, sir, kahit 100,000, napakalaking tulong yan sa kanila. Di ba? Oh. Pero, sir, Maricel, alam mo, ang nakakatuwa pa dyan, dun sa mga nakalipas na awarding, pag nabalitaan ko ng local government unit na meron silang manggagawa sa kanilang area na nanalo o napili, nagbibigay din po sila ng karagdagang gantimpala in terms of financial consideration at yun po naman ay ating ini-encourage na gawin po nila at bigyan po nila ng karampatang pagkilala yung manggagawa na nagbuhat sa kanilang lugar dahil yan po ay nagbibigay ng karangalan hindi lamang po sa kumpanya, kundi pa din sa area dahil kung mayroong mga naghahanap na investors ng paglalagakan ng kanilang puhunan o kaya naghahanap ng lugar na pwede silang maging bahagi noong kaganapan doon sa nasabing area, baka makakadagdag po yan dahil masasabi na dito sa lugar na to, mayroong mga outstanding workers of the Republic. Bongga. Kasi sir, ito yung ginagawa nating way to inspire also other workers to do well sa kanilang mga trabaho. Yes, Maricel. Tinatampok po natin ito kasi alam naman natin, hindi lamang dapat sa ibang bansa kinikilala ang kagalingan, kasipagan at kahusayan ng ating pong mga manggagawa. Kundi lalo na dito sa ating sariling bansa, dapat ay bigyan po natin sila ng medyo recognition at tampok po natin ang kanilang mga innovation, mga improvement sa sistema ng operasyon na nakapagbibigay naman po ng pakinabang sa kanilang kumpanya at essentially gusto po natin din ito maging daan upang lalong gumanda ang ugnayan ng manggagawa at namumuhunan. Nice. Pero sir, bukod po dyan sa gagawin natin na event sa Malacanang, I understand, syempre bahagi na rin ng ating nakagawian kada May 1, Labor Day, yung mga job fair. So pakibigyan nga po kami ng detalye tungkol po sa gagawin ninyong job fair tomorrow, sir. Ilang sites ba ito? Maricel, tama ka dyan. Yung pong, sa taong pong ito, malawakan ito. Meron po tayong 97 confirmed job fair sites. At ang maglalahok po dito ay humigit kumulang 2,500 employers. At ang inaalok po na trabaho nationwide ay maabot ng mahigit na 200,000. Wow! Meron ding magpaparticipate na mga recruitment agencies na kung saan naman ang iaalok nila ay overseas work, overseas jobs at merong humigit kumulang nationwide mga 40,000 available na vacancies. Okay. Sir, punta muna tayo dito sa mga local jobs. So ito pong sinasabi ninyo na 200,000, ito po ay yung mga trabaho lamang dito sa Pilipinas, tama po ba? Ano-ano po yung usual o yung karamihan na mga job vacancies na aasahan ng ating mga job seekers pagpunta nila sa job fair tomorrow? Maricel, batay po dun sa ulat na ipinagkaloob sa akin ng ating Bureau of Local Employment at yun naman ay binigay din po ng tumatayong chairman itong Labor Day Celebration for 2024, si Undersecretary Benjo Benavides. Ang top local vacancies po ay nandun sa retail and sales. Ang mga klase po ng trabaho ay kahera, sales clerk. Meron din po sa manufacturing, mga production workers at saka yun po mga operators. Meron din po sa business process outsourcing
and management sector, mga customer service representatives po yan. At sa construction, yung pangkaraniwan po yung mga manggagawa, laborer, carpenter at painters po. At meron din sa bahagi ng financial and insurance activities, mga financial advisors. At sa accommodation and food services or yung bahagi sa ating turismo, meron po mga service crew, cook, waiter, servers. At ito po yung transportation din, Maricel. Meron din pong malaking bilang ng mga hinahanap na trabaho. At siyempre sa edukasyon, yung pong mga teacher, mga instructor. At meron din po sa health and social work sector. So ito po ilan lamang dun sa mga available na trabaho para po dito sa local placement ng ating mga job seekers bukas. So napakalawak, sir, iba't ibang sektor po yung aasahan tomorrow na pwede nilang ma-applyan. So 97 sites po itong nabanggit ninyo. Paano po malalaman ng ating mga job seekers kung ano-ano yung mga particular areas kung saan sila dapat pumunta? Meron po yung nakapost sa website ng DOLE at sa lahat po ng regional offices. Kung sa NCR po, meron pong humigit kumulang mga 17 sites eh. At karamihan po dito, Maricel, ay SM malls. Kasi sa mga mall. Napakaganda po at napakalusog ng aming ugnayan, partnership with SM. At yung mga malls po, kaya naman aming gustong-gusto yan, yung atin po mga job seekers ay hindi po mabibilad sa init ng araw. At kung sakali po namang meron po silang mga comorbidities, medyo na ililigtas po natin sila sa hazard po kung tayo po ay nasa bilaran. Kaya naman kung mayroong biglang ulan, hindi naman po sila mababasa at medyo nasa comfort po sila ng komportable at medyo malamig-lamig na kapaligiran doon po sa malls. At ito po ay nakakapagbigay ng encouragement sa ginagawa ng DOLE. At napakaganda po at medyo lagi po naming pinasasalamatan ang ating pong nasa pribadong sektor na nag-aalok po ng kanilang venue. Hindi lang naman po hindi lang SM Mall, no? Baka magtampo sa akin yung ibang mga mall na partner natin. Robinsons, Ayala at sa mga regions, Maricel, yung mga local malls doon, sila din po ay tumutulong sa DOLE para nang sa ganun magkaroon ng maayos at saka komportableng lugar para po dun sa mga naghahanap ng trabaho. Pero mas okay nga yun, Secretary, kasi napakainit talaga ngayon. Ang hirap kapag yung haharap yung ating mga job seekers dun sa mga kumpanya tapos hulas-hulas na sila sa init. Pero sir, nabanggit po ninyo kanina na nasa 40,000 din po yung mga bakante na overseas jobs. Ano-anong mga bansa po itong mga tinutukoy natin dito na mga pwedeng mag-offer ng trabaho sa ating mga kababayan? Maricel, batay din doon sa report ng atin pong mga katulong dito sa DOLE, meron pong mga bakante, ang mga countries of destination po ay USA, Saudi Arabia, United Kingdom, sa Middle East po, Saudi Arabia nga at Qatar, UAE, at sa ASEAN naman po, Brunei, at meron din po sa Japan at Australia. Iba-iba din pong klase ng trabaho. Siyempre, bahagi po dyan yung may kinalaman sa health and health-related na mga trabaho. Nurses po, talagang laging in demand nurses. At sa turismo naman po, yung mga barista, waiter, cooks. At meron din pong mga agricultural workers na hinahanap, lalo na po dyan sa bahagi ng bansang Hapon at bansang Australia. I see. So, kapag pumunta sila tomorrow dun sa mga job fair natin, Secretary, ano-ano yung mga dapat bitbitin nung ating mga job seekers kung sila halimbawa mag-a-apply para dun sa mga local jobs at ano naman yung mga dapat nilang dalhin kung mas interesado dun sila dun sa mga overseas jobs? Kailangan nila, Maricel, una siyempre yung kanilang PDS, personal data sheet, no? Pagkatapos yung mga related na dokumento yan, mga clearances. Kung ikaw naman po ay first-time job seeker, mahalaga po na meron ka na kagad barangay clearance kasi libre po yan. Pagka sinabi po natin ng mga first-time job seekers, meron pong batas na nagsasabi o nagtatadhana
na yung mga first-time job seekers dapat po libreng mga dokumento galing po sa mga ahensya na may kinalaman sa pag-a-apply sa pagtatrabaho. For example po, NBI, yung pong galing po sa BIR, yung SSS, yung pong mga bagay na yan. Saka yung pong mga clearances or diploma naman po galing sa mga government institution, mga state universities and colleges. Yan po ay libre din sapagkat maganda po itong batas na ito na nabibigyan po ng tulong yung mga ating kababayan na pinoproblema kung minsan yung gastusin may kinalaman sa mga clearances o mga employment requirements. Pero ang mahalaga rito rin, Maricel, kung mag-a-apply ka, dapat matulog ka ng maaga ngayon. At medyo maghanda ka din ng medyo maayos na damit o maayos na appearance mo. Yes. Dahil kung ikaw ay sineswerte, baka ma-hired on the spot ka pagkatapos po ng interview na ginagawa din doon sa mga job sites. Oo. So nangyayari talaga siya, Secretary, no? Doon sa mga job fair na bigla ka nalang maha-hire on the spot kapag type ka talaga ng mga employers. Pwede mo ba kami bigyan ng idea, Secretary, kung halimbawa, meron ba tayong ganong studies na kapag kayong job fair, ilang porsyento yung naha-hire on the spot? Meron ba tayong ganon? Na-excite ako bigla. Meron, Maricel, meron. Sa nakalipas na 2 taon, paakyat ito eh. Opo. Kung medyo maganda ang performance ng ating mga aplikante, ay ang huling tanda ko, maabot na kami sa more than 10% ang hired on the spot. On a particular area. And I am a witness in one of the malls na pinuntahan ko last year. At nandun yung mga na-hired on the spot. At hindi lang naman yung mga college graduates, kahit na K-12 graduates. But depende sa trabaho na na-applyan nila, nagkakaroon din sila ng oportunidad o kaya naman tsansa na ma-hire on the spot. Although yung ang acronym yan, HATS, no? Kaya magpapaalala tayo, kaya masyadong magpunta sa bilaran. At ang ating i-target talaga ay ma-hire tayo on the spot. Pero mahalaga, Maricel, na huwag silang nervyusin, lalo na kasi kung ini-interview ka, mga first-time job seeker tayo, minsan kinakabahan So sinasabi namin lagi, huwag kayong kabahan kasi kung nag-a-apply kayo, dapat ang composure nyo, ang panatag ang dating ninyo, makinig lang kayo kung anong tinatanong. Kasi kung hindi kayo nakikinig, baka mali ang sagot at hindi kayo the spot, no? So, marami na po. Tinitignan po namin yan kasi bakit namin na sinusubaybayan? Kasi gusto namin improve yung proseso. Ano ang dapat pa naming ipayo sa mga job seekers nang sa ganon, tumaas lalo ang bilang ng mga naha-hired on the spot. Pero, sir, bago natin pakawalan yung issue na yan, paano ba matatanggal yung kaba para doon sa mga job seekers natin? Kasi sabi nyo kanina, makinig kayo doon sa sa tanong ng employer. Pero kung minsan kapag lalo na yung mga first time job seekers, di ba lalong nakakakaba yun kapag narinig mo yung tanong, hindi ko alam yung sagot. Siguro naman kung meron kang applyan, meron kang backgrounder na kung ano sa tingin mo normally ang itinatanong, no? Kasi minsan ang tinitignan diyan, Maricel, the manner how you answer, no? Hindi naman siguro exactly na tama ang sagot mo. Pero sabihin, paghandaan mo na ikaw ay may interview. Laging ganun dapat positibo ang tingin mo At pag tinanong ka, kung ina-applyan mo ay pagiging electrician o pagiging nurse, for example, dapat meron kang background diyan dahil alam mo na kung iyong talagang medyo pinakinggan kung ano yung tinatanong sa'yo, masasagot mo yon kahit hindi man exactly 100%, makapagbibigay ka sa kanya ng impression na alam mo, yung impression kasi importante. Dahil pero hindi naman din na nagdi-discriminate ang mga nag-i-interview. In fact, meron din kaming mga ugnayan sa kanila. Total tayo nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga manggagawa, mga naghahanap ng trabaho. Sana tulungan na rin natin sila na kung saan ay maayos. Dahil alam naman po natin na
yan ay naglalakas loob na mag-apply at hindi natin dapat na gulatin o kaya ay sindakin. Sindakin! Natin sindakin yung ngayon dahil naghahanap tayo ng mga manggagawa, ay baka yung kaharap mo na yan ang hinahanap ninyo na akmang-akma doon sa posisyon na hinahanap ninyo, pipilapan po ninyo. Sir, anong oras nga po yung magsisimula ang job fair and hanggang what time? Kalimitan, dahil naman ay nasa mall ka, nagsisimula yan ng nire-request nga namin medyo agahan ng konti kasi minsan tasara sila ng alas 3. Alas 8, alas 9, no? Minsan tinatiming kasi sa pagbubukas naman ng malls, no? Merong mga malls na nagbubukas ng alas 10, alas 9, pero meron ding ugnayan ng atin pong mga regional implementors na kung maaari ay wag masyadong paghintayin ng atin pong mga job seekers dahil nakakadagdag yun sa sa iyong pangamba at pag-aalala eh. Kailangan medyo kampante ka at ito siguro yung mahalaga na maging batayan din ng iyong pag-a-apply, yung kahandaan mo na harapin sino man yung mag-i-interview sa iyo at yung mga dokumento na basic na kinakailangan natin. Siguro kung nasa sa'yo na, dalhin mo dahil maaga din naman kami nag-a-announce ng job fair at hindi lang naman na tuwing Labor Day, hindi lang tuwing Dole Anniversary, halos buwan-buwan may mga job fair eh. May ibang mga lugar, kanya-kanya rin kasi dahil alam mo naman na Maricel na meron pong tinatawag na Public Employment Service Offices sa halos lahat ng mga local government units, maging munisipyo man yan, syudad man yan, o probinsya yan. Meron ganyan. Ayun. Pero of course, sir, tomorrow, Labor Day, May 1, bukod dyan sa mga issues po natin o yung gagawin natin na job fair at pagharap kay Presidente, gusto rin po sana naming malaman kung ano na po yung ginagawa ngayon na hakbang ng Labor Department para matulungan yung ating mga workers, especially napakatindi po ng init ng panahon ng dahil sa El Nino. Pero mamaya na po natin pag-usapan yan, Secretary. Huwag po kayong aalis. Sir, magbe-break lang po kami ng mabilis, mga kapatid. Mamaya pagbabalik po natin, makakasama pa rin po natin si Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. So kung kayo po merong mga tanong o nais na idulog, welcome na welcome po kayong maki-join sa ating discussions online. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 86315788 o di po kaya ay sa 86316674. Huwag bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programa, Sagot Kita. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Mga kapatid, ang ating pong question of the day, anong trabaho ang hanap mo? O kaya kung ikaw naman hindi job seeker at nagtatrabaho na, baka meron kang ibang work na gustong mapuntahan, ibang career path ha? So i-share nyo sa amin yan. Comment po kayo sa ating Facebook, sa ating live stream at babasahin po natin yan maya-maya o baka naman meron kayong pahabol na question para kay Labor Secretary Laguesma, i-type nyo lamang po dyan at itatanong po natin kay Secretary maya-maya po. Samantala, of course, kasama pa rin po natin ngayong hapon si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Sir, magandang hapon po ulit sa inyo pero bago po natin puntahan yung usapang El Nino, makikibalita po muna kami dahil ang balita po namin magkakaroon daw po ng isang malawakang pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo. Tama po ba, sir? Pakibigyan naman po kami ng detalye tungkol dito. Yes, tama ka dyan, Maricel. Meron pong mayroong humigit kumulang 100 sites para po sa kadiwa ng Pangulo. Marami po dyan ay nandun din sa venue noong pong mga ginaganap na job fair para na sa ganon ay mayroong connectivity ang mga programa at ito po ay makikita natin dahil ang layunin talaga ng ating Pangulo ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa ating pong mga higit na nangangailangan. Kaya 100 plus po ang sites ng kadiwa ng Pangulo at dito magkakaroon po ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapag-avail po ng mga produkto na naroroon at nang sa ganun naman ay sa mas affordable na presyo, sila po ay makakuha ng kanilang mga kakailanganing mga bilihin. So, sir, kasabay po ito ng job fair.
tomorrow. After May 1, ano lang po siya, temporary, kumbaga. Ganun po ba, sir? Ang gusto po nga, sa pansamantala po, yun yung nakikita nating nagiging kaganapan. Subalit ang nais po ng ating Pangulo maging pamalagian na po yung mga sites. Kaya ang ginagawa ay tinitignan talaga yung mga convenient at saka nakikita na malapit doon po sa mga manggagawa natin na nais mag-avail ng services o mga produkto na itinitinda po sa mga kadiwa ng Pangulo. Okay, so nationwide din po pala itong gagawin natin na kadiwa ng Pangulo. 103 sites. Yes, yan po ay nationwide din. Sa bayan din po na ginaganap yan. Kasabay po nitong ating jobs fair at meron din pong mga tinatawag tayo na payout para naman po dun sa mga nagtrabaho sa mga kalipas na ilang linggo. Yung atin pong mga temporary emergency employment po sa ating mga kababayan na yung tupad po ba ito? Mabigyan tulong at ito po naman ay gaganapin din nationwide. Okay. Sir, pakibigyan na nga rin po kami ng update dyan. Ito pong tupad yung tinutukoy ninyo, sir? Yes, tama ba? Tulong panghanap buhay para sa disadvantaged Opo. at displaced workers. So, hindi lamang disadvantaged, pwede po yung displaced workers at ang minimum na araw na kanilang, ito po ay cash for work po ito, hindi po ito yung dole out. Ito po ay pinagtatrabahuhan, pero amin po rin tinitiyak na yung mga nagtatrabaho, nag-a-avail po ng programa, dapat po ay ligtas din sa anumang kapahamakan. Kaya meron din silang mga tinatawag na personal protective devices, no? Yung mga ginagamit na kinakailangan nila dahil ang mga trabaho, mga karamihan po dyan, mga public works ang kanilang ginagawa. Yun naman po, hindi naman po kabigatan. Opo. At lagi po naman natin tinitignan dahil principal po sa DOLE, sa Department of Labor and Employment, yung pong health and safety ng manggagawa. Principal po na konsiderasyon namin sa pagtulong sa atin pong mga kababayan. So sir, gaano na po kadami yung nag-benefit from this program? Naku, milyon na po. Ang huli kong bilang, nung ako po ay nagsimulang manungkulan o bumalik sa DOLE, ang aking pong taya, magbuhat po nung 20, dito pong nakaraan na dalawang taon na halos bumalik. Mahigit na pong mga 3 hanggang 4 na milyon po ang nabigyan ng tulong. Madami na. Nationwide po yan. Nationwide naman, no? Oo. Halos lahat po ang nakakalungkot nga lang po minsan, siyempre, tayo po kasi ay calamity prone. Yes. Ang nangyayari po, siyempre, ang ating mga kababayan ay napipinsala sa kanilang hanap buhay. Pansamantala pong tulong yan at pero bahagi din po ng aming ginagawa, hindi lamang po yung temporary employment, yung pong livelihood component. Dahil mas gusto namin na makabangon ng ating mga kababayan kaysa yung umaasa lamang sa mga tinatawag na dole out. Yes. Parang kung tama ba yung pagkaalala ko, sir, nagsimula kasi itong tupad nung pandemic natin di ba? Tama po ba? Tapos dinire-diretso na natin, nakita natin na maganda yung program. Tama ka dyan. Talagang matalas ang iyong pantanda dun sa naging simula itong programa ito dahil ang talagang layunin niya makapagbigay ng siguro kahit na pansamantala lamang na tulong sa ating mga kababayan dahil nga tayo ay calamity prone area. Year in, year out, meron pong nangyayari na kalamidad sa ating bansa. Sana kami nagdadasal nga na sana mabawasan yon para yung amount na gusto nating iukol, mailagay natin sa mga livelihood program instead na temporary or emergency employment lamang. Pero bahagi po ba nitong tupad program natin yung ating mga manggagawa na naapektuhan na ngayon ng El Nino? Meron na po ba tayong datos kung gaano karami na po yung ating workers na affected ng El Nino? Batay po dun sa huling ulat na naipadala sa akin, ang amin pong nabigyan na ng tulong dito po sa mga napinsala ng El Nino, mahigit 35,000 na po dun sa mga areas. At ang aking pagkakatanda,
ay mahigit na 160 million na po. Ang nationwide naman po ito, no? Ibig sabihin nationwide, yung mga apektado po na area ng El Nino, yan po yung medyo tinutukoy. Lalo na po yung ating mga magsasaka at mga mangingisda at yung pong ating mga kababayan na nasa mga kanayunan na matindi po ang tama ng El Nino. Sir, meron po ba tayong mga inilalatag na guidelines, sir, panuntunan to make sure na okay yung ating mga workers ngayon na sobrang init, di natin maikakailayan, di rin natin gusto, kaya lang wala tayong magawa. So, meron po ba tayong inilalatag na gano'n na mga certain policies, or do you encourage na, teka, work from home na lang yung iba instead of going on-site? Kasi ibang level nasa danger category yung maraming areas. Yes, bahagi po yung ng ginagawa ng DOLE. In fact, last year pa po yung aming labor advisory na kung saan pong pinapayuhan ang ating pong, hindi lamang po ang ating mga manggagawa, pati po ang mga namumuhunan. Yung mga tinatawag, yung nabanggit mo kanina, yung work from home, hybrid arrangement, yung mga trabaho na pwedeng gawin sa bahay at siyempre po, yung karagdagan po dyan, lalo na to, dahil po dito sa matinding init ng panahon, yung po sanang angkop na ventilasyon, angkop na kasuotan, at yung po lagi din namin na sinasabi, sana po ay bigyan din po natin ng libreng inumin tubig po ang ating mga manggagawa. At yung pong oras ng pagtatrabaho, gawan po natin ng adjustment doon sa kasagsagan ng init. Sana po ay hindi natin sila pinagtatrabaho kung sa bilaran po ang trabaho nila. At kung dapat po siguro ay mabigyan po rin natin sila ng pananggalang nang sa ganun maiwasan po ang pagkakasakit ng atin pong mga manggagawa. Pero alam naman po natin sa construction na industry, marami dyan ang nakabilad. So mahigpit po rin ang aming pagbibigay ng paalala na dapat po siguro pangalagaan natin ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa. Sir, yun pong work from home arrangement, ano po yun? Bahala yung mga employers to decide whether or not magi-impose ng work from home. Hindi siya pwedeng i-impose ng DOLE. Ganun po ba yun? Hindi pa. Batay po dun sa Telecommuting Act, voluntary arrangement po yun eh. At medyo napakinabangan po yun. Yun po yung batas na isinulong ni Majority Floor Leader Joel Villanueva na nakatulong po nung pumasok yung pandemya at marami naman po ang nabiyayaan nung nasabing voluntary arrangement, pero parang nangyari lalo na po sa BPO dahil pwede naman talaga dyan ang work from home at pwede rin i-identify anong mga deliverables, medyo napakinabangan po ng gusto yan. Kaya noong nakaraang 2022, nung kami po ay maunang magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa DOLE, ang una pong implementing rules and regulations o department order na aking naipalabas, may kinalaman po sa guidelines po para sa Telecommuting Act dahil mag-i-expire na po yun nung nakaraang September 2022. So medyo natutukan po natin dahil nakita natin ang kahalagahan na mabigyan natin ng isang klase ng work arrangement na hindi mapipinsala ang operasyon at makatutulong din po sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa. So ito po ay talagang ang DOLE po kasi Maricel talagang nagsusulong ng mga flexible arrangement na hindi naman siya pag-jeopardize o magiging prejudicial sa negosyo, pero mapangangalagaan niya po ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa. At saka nakita rin naman natin, Secretary, na nag-work din naman po yung work from home dun sa ilang mga companies during nung COVID-19. Siguro if there's... Yeah. Sige sir, go ahead po. Tama ka dyan. Lalo na dun sa mga BPOs, no? Kasi alam natin, malaking bahagi ng ating mga nasa employment ay nandyan din sa sektor na yan. So medyo sinusubaybayan din natin anuman mga kaganapan. Kaya nga, kung natatandaan mo, nagkaroon din ng usapin, may kinalaman dun sa mga insentibo. Dahil bakit sa loan na nagbibigay ng insentibo, dapat magtatrabaho ka sa mismong lugar na dapat doon kapag tatrabaho kayo. Nagkaroon ng mga arrangement o mga adjustment na pwedeng i-consider ang work from home. Ang maliwanag lamang ay yung mga dapat na inputs o outputs ay ma-satisfy o ma-comply ng ating mga manggagawa
at medyo magkaroon din naman ng pagpapatuloy ang operasyon ng ating mga negosyo. Ay, dapat talaga productive pa rin. Kahit work from home. Sek? Pero, sir, balikan ko lamang po yung nabanggit ninyo kanina na sisimulan natin yung activities tomorrow na Labor Day sa Malacanang, haharap kay President Bongbong Marcos. Aside po dun sa pag-award, of course, magkakaroon kayo ng chance na makausap ang presidente. And I understand, isa po dun sa mga gusto ninyong i-bring up kay President yung pagtatayo po ng Workers Rehabilitation Center complex. Tama po ba? Pakipaliwanag nga po sa amin, ano ba tong Workers Rehab Center na ito? Para saan siya? Tama po yun. Ang bahagi po ng programa na pangungunahan nating Pangulo sa Malacanang, yung pong aming pagpipresenta nitong tinatawag na Workers Rehabilitation Center Complex na ito po ay itatayo sa Tanay Rizal. Alam mo Maricel, actually itong konsepto na ito po ay dapat na isagawa na dahil nagsimula ito dun sa panahon ng tatay nitong ating pangkasalukuyang Pangulo. Meron pong lumabas noon na letter of instruction na minamanduhan ang ating pong Employees Compensation Commission na magtayo ng Workers Rehabilitation Center. Lumipas po ang 45 years, hindi po ito nagkaroon ng katuparan at nakita po natin ang pangangailangan dahil yung ating mga manggagawa na nagkakaroon ng pinsala o kaya injury sa kanilang mga pagtatrabaho, dapat mabigyan natin ng pagkakataon na makabalik buhay manggagawa sila, medyo ma-rehabilitate sila at nang sa ganon, patuloy silang maging produktibong miyembro ng ating lipunan. So yan po ay ipipresenta natin sa ating Pangulo. Meron pong complex yan, pero ang main feature po ng complex yun nga pong Workers Rehabilitation Center. Meron po din mga housing na itatayo dyan para sa mga manggagawa at meron din pong convention center at ang magtutulong-tulong po sa simula ay 5 departamento ng ating pamahalaan at kasama rin po namin ang local government ng Tanay Rizal. So ang bahagi po nung aming isasagawang Memorandum of Understanding ng pagtutulungan, ang bahagi po niya ng Department of Human Settlements and Urban Development, ang ating pong Department of Public Works and Highways, ang ating pong Department of Environment and Natural Resources, at ang Department of Interior and Local Government, at ang DOLE, siyempre, kasama kami dyan dahil yung pong lupa dun sa Tanay Rizal, yan po ay pag-aari po ng Employees Compensation Commission na attached agency po ng Department of Labor and Employment. Na yun. Okay, sir, maiba lang ako medyo kasi timely lang tong pag itatanong natin dahil deadline po ngayon ng consolidation ng mga jeepney. Of course, yung iba po na kasama doon sa mga transport strike, mukhang ayaw talagang sumama doon sa PUV modernization. Ano po ba ang pwedeng ibigay na tulong sa kanila ng DOLE or pwede ba silang makalapit sa Labor Department sakaling gusto na lang nilang mag-shift o mag-iba ng trabaho, ayaw na nilang mag-jeepney driver dahil hindi sila naging part ng consolidation? Maricel, maraming salamat doon sa iyong katanungan. Actually, 2 years ago pa, may partnership na kami ng Department of Transportation. Bago dumating naman itong administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., meron na pong balaki na may kinalaman dyan kung paano tutulungan yung pong mga apektadong manggagawa o kaya mga stakeholders doon po sa transport industry, lalo na po may kinalaman sa Public Utility Vehicle Modernization Program. At meron pong nabalangkas na programa yung Entrepreneur, no? Ito ay halaw doon sa entrepreneur, no? Entrepreneur, ginawa pong Entrepreneur. At ito po ay livelihood assistance, no? Pagkakaloob po, tulong ng DOLE. At ang karampatang pondo po nito ay nanggaling sa Department of Transportation. Kami po ang nagpapatupad ng programa. At humigit kumulang, mahigit na 5,000 ng apektadong workers ang nabigyan po ng tulong ng Department of Labor and Employment at DOTR. At ang maximum po na nakukuha nila para po sa livelihood ay 30,000 per individual na apektado. At itong sa bukas, mayroon pong mga humigit kumulang 800 na apektado nito pong programa tungkol sa modernization na kailangan din naman po natin dahil sa environment concern at para maging efficient din po ang sistema sa ating transport.
ay meron pong pagkakalooban ng tulong. Bahagi po sila nung mabibigyan ng ayuda ng ating pong pamahalaan na pangungunahan din po ng Department of Labor and Employment. So, meron po kaming component ng livelihood. Meron din pong component na may kinalaman po sa training or retraining ng ating mga transport workers na hindi po pumapaloob o hindi ko po masabi kung ayaw nila talaga o meron lang silang mga kadahilanan. Pero nandyan po ang pagtanaw at konsiderasyon ng ating pong pamahalaan na sila ay matulungan. Ang importante, sir, meron silang option. Hindi sila mawawalan ng trabaho. Hindi po ba? Sir, tatanggap lamang po tayo ng caller mula po sa Cagayan de Oro. Meron pong tanong sa inyo si Joseph Joel Nuevas tungkol po sa assistance para sa mga PWD. Joseph, magandang hapon sa'yo. Hello po, Ma'am Cheryl Cosim at saka sa kagalang-galang natin na secretary, si Secretary Laguesta sa Dole po. Yes. Yung hingi ko po parang tulong po sa Dole dahil ako po ay isang PWD partially blind at saka solo parent sa 2 anak. Saka marami na akong ina-applyan na trabaho, hindi matanggap dahil po sa kapansanan. So sa ngayon, nag-a-apply ako last February sa Dole, Cagayan de Oro City, dito sa Cagayan de Oro City. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako natawagan. At saka nakausap na ako ng mga parang isang employee doon sa Dole, Northern Mindanao, Dole, Cagayan de Oro City. Saka na-assess na po nila ako na yung livelihood ko po na parang gusto ko pong papasukin po. Sir, sana po matawagan na po ako at saka ma-follow up po. Joseph, ano ba yung kabuhayan mo bago ka lumapit sa regional office sa CDO? Ano yung ginagawa mo? Sa ngayon, need ko po yung kahit startup lang na capital dahil may nakasali na po ako sa mga different training po sa DTI at saka yung sa livelihood entrepreneurship program. Pero yun ang mahirap po yung wala pa akong pang-startup na capital. So ang plano ko po yung frozen food. Dahil katulong ko po yung 2 anak ko po na may knowledge po sila sa ng processing food at processed food. Ayun. Secretary, ano po yung masasabi natin, ma-advise natin kay Joseph? Ano po yung pwede niyang gawin? Ang pwede niyang gawin unang-una, ipagkaloob sa iyo ang kanyang kompletong contact number, pangalan, at kung maaari ay maipasa sa akin. At mismong tatawagan ko po ang regional office o tatawagan ko po sa aking head executive assistant upang maasikaso po yung concern ng ating pong caller. Ano ang pangalan niya? Si Joseph. Ano yung buong pangalan ni Joseph? Yes, ma'am. Joseph Joel Nuevas. Oh, yes, ma'am. Joseph Joel Yun po yung kanyang buong pangalan, Secretary. So, Joseph, pakibigay yung iyong numero sa ating staff. Wag mong ibababa yung iyong number. May kakausap sa iyo na staff mula sa Sagot Kita para makuha yung iyong number at ibibigay natin yung iyong number kay Secretary Laguesma para matawagan ni Secretary yung office dyan sa Cagayan de Oro. Sige po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Sir, at saka yung sa Department of Labor and Employment kay Sir Laguesta. Hindi ko po ito malilimutan na tulong po dahil nag-aaral pa po yung 2 anak ko po sa kolehiyo. Po sila yung nagtatrabaho po sila at saka estudyante po. So, a working student. Sana po makatulungan lang po. All right, sige. Maraming salamat sa iyo, Joseph, ha. Pakibigay muna yung number sa ating staff, ha, para mabigay natin kay Secretary.
Thank you. Maraming salamat po. God bless po. Oh, God bless din sa iyo. Secretary, isang pahabol lang po. May tinatanong lang si Amima Fuentes. 41 years old daw siya at gusto daw po niyang mag-apply bilang housekeeper. Meron daw po ba sa job fair bukas? Mga kasambahay. Kung overseas ang tinitignan niya, opo. Hindi ko alam kung mayroon dun sa kanyang area, pero mayroon po sa ulat sa akin na mayroong naghahanap din ng household worker for overseas employment. Siguro i-verify. Taga saan ba siya? Wala pong sinabi, sir eh. Sinabi. Oo eh. Siguro kung tatawag na lang uli siguro medyo matulungan natin kung yan ay overseas ang tinitignan. Tayo Maricel, actually ako hindi ako masyadong comfortable kung household worker at alam naman po natin mga panganib o yung mga risko nila. Pero bigyan na lang natin paggabay o kaya i-repair natin sa isang lugar na medyo nangangalaga sa kapakanan ng atin pong mga manggagawa, lalo na po yung mga kapatid. Kasi medyo mahirap pong dalhin sa konsensya kung ikaw ay nag-repair tapos may nangyari dun sa tinutulungan. Kaya natin gustong tulungan para ika nga makaangat ang kabuhayan, mabuhay ng mahaba. Medyo malungkot tayo kung merong hindi man natin siguro gustong mangyari. Kung minsan merong mga insidente na beyond our control. So, pero siguro tignan natin kung paano siya matulungan. Kunin din lang ang detalye, padala sa amin at titignan ko kung nasaan siya, paano siya mabibigyan ng assistance ng DOLE na nakakasalaw sa kanyang lugar na kanyang kinaroroonan o tinitirahan. Nako, sir, ang dami pa sana mga question, kaya lang kulang na po tayo sa oras. Pero thank you for joining us this afternoon, Secretary Benny Laguesma. Marami pong salamat. And muli, invite po natin sila tomorrow, job fair, ano sir? Yes, pagsadya po sila, pangunahin po na pwede nilang puntahan kung sila po ay nasa sentro, ang regional office po natin. Meron po tayong 16 na regional offices. Meron din po tayong mga provincial offices na pwede nilang puntahan. No? Depende po sa area nila. At medyo ang atin lang pong paalala sa kanila, medyo wag po tayong masyadong kabahan kung tayo po ay nag-a-apply. At kung meron pong ibang klase ng tulong, kagaya yung tulong na hiningi po kanina ng atin pong caller from Cagayan de Oro, medyo siguro, Maricel, kung merong mga ganyang tawag o paghingi ng tulong sa inyo, pwede kunin lamang siguro yung karampatang informasyon at pwede po natin matignan kung paano natin o saan natin po i-refer yung kanilang concern na employment, anumang klaseng employment yan at babatay po yan sa kanilang kakayahan at kung kulang sa kakayahan, subukan po natin na bigyan sila ng scholarship sa TESDA. Alright, sige po. Thank you so much, Secretary Laguesma ng Department of Labor and Employment. Thank you, sir. Nako mga kapatid, 5:00 na ng hapon kami po magpapaalam na ha. Bitin na bitin yung ating pakikipagkwentuhan kay Secretary Laguesma. Pero mga kapatid, thank you for joining us. Ito po ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Maricel Halili. Sagot kita.